Pagliligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Tayo'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nananakit sa iyo. Pinadalan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyon. Ngunit dinugisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot o kalangitan. Maghilalas kayo at maghilabok. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako, akong bukal ng tunay na buhay, at humukay sila ng sariling balon. Mga balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo'y poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo, o poon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka
na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat ng may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po niyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinakalob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi nakaririnig, ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo na makinig, hindi kayo makauunawa, at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita." Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, at nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnanasang makakita na inyong nakakita, ngunit hindi ito nakita at makarinig ng inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May isang karanasan na marahil ay nararanasan na nating lahat. Kapag may mag-asawang matagal nang nagsasama, minsan sasabihin ng isa, "Hindi ka na katulad noon. Nandiyan ka nga, pero parang wala ka namang pakialam." Hindi naman nawawala ang relasyon, ngunit unti-unti nang nawawala ang init ng pagmamahal. Ang dating masigasig ay nagiging ordinaryo. Ang dating mahalaga ay nagiging pangkaraniwan. Ganyan din ang larawan ng unang pagbasa. Hindi galit na hukom ang Diyos, kundi isang sugatang mangingibig. Inaalala niya ang simula ng kanyang relasyon sa Israel. Naalala ko ang iyong katapatan nung kabataan mo. Ngunit na makarating ang Israel sa lupang pangako, nakalimutan nila ang Diyos. Iniwan nila ang bukal ng buhay at pumili ng mga sirang imbaka ng tubig na hindi naman makapagbibigay ng tunay na buhay. Sa Ebanghelyo naman, ipinaliwanag ni Jesus kung bakit siya gumagamit ng mga talinghaga. Hindi dahil ayaw niyang maintindihan siya ng mga tao,
kundi dahil marami ang nakikinig, ngunit hindi talaga nakikinig. Tumitingin, ngunit hindi nakakakita. At may puso, ngunit hindi bukas sa Diyos. Sa madaling salita, ang ugat ng problema sa dalawang pagbasa ay ang pusong unti-unting nagsasara sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, "Iniwan nila ako ng bukal ng tubig ng buhay at gumawa sila ng sarili nilang balon na butas-butas." Napakaganda ng larawang ito. Kapag may malinaw at umaagos na bukal, bakit ka pa iinom sa maruming imbakan ng tubig? Ngunit iyan ang madalas nating ginagawa. Hinahanap natin ang kasiyahan sa pera, sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa bisyo, o sa labis na pagkapit sa mga bagay na lumilipas. Hindi masama ang mga ito sa kanilang sarili. Ngunit kapag sila na ang naging sentro ng ating buhay, nagiging mga sirang balon sila. Hindi nila mapupuno ang uhaw ng ating puso. Marami ngayon ang tila mayroon na ang lahat, ngunit wala pa rin kapayapaan. Bakit po kaya? Dahil ang puso ng tao ay nilikha para sa Diyos. Walang anumang bagay sa mundo ang kayang pumalit sa Kanya. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, may mga mata sila ngunit hindi nakakakita. May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. Hindi ito problema ng paningin, kundi ng disposisyon ng puso. May mga taong araw-araw nagsisimba ngunit hindi na naaantig ng salita ng Diyos. Naririnig ang Ebanghelyo, ngunit hindi na sinasabuhay. Nagdadasal, ngunit walang pagbabago. Nakakakita ng himala ng Diyos araw-araw, ang paggising sa umaga, ang pamilya, ang pagkain, ang kalusugan, ngunit puro reklamo pa rin ang namumutawi sa labi. Kapag ang puso ay napupuno ng galit, inggit, pride at kasalanan, unti-unting nabubulag ang ating espiritu. Ngunit kapag ang puso ay mapagpakumbaba, kahit simpleng pangyayari, ay nagiging paanyaya ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, "Mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita sila." Hindi dahil mas matalino ang mga alagad, kundi dahil handa silang magtiwala at matuto. Napakaganda ng tugon sa salmo. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral sa madla. Lahat ng buhay ay nagmumula sa Diyos. Kapag napalayo tayo sa Kanya, natutuyo ang ating kaluluwa. Kapag bumalik tayo sa Kanya, muling sumisigla ang ating buhay. Ang panalangin, ang banal na Eucharistia, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang sakramento ng kumpisal, ito ang mga bukal na patuloy na nagbibigay buhay sa atin. Hindi sapat na minsan lang tayo lumapit. Araw-araw tayong nauuhaw. Kaya araw-araw din tayong kailangang bumalik sa Diyos. Mga kapatid, ang tanong ng Diyos sa atin ngayon ay napakasimple. Ano ang naging sirang balon sa ating buhay? Ano ang pumalit sa Diyos sa ating puso? Ano ang dahilan kung bakit naririnig natin ang salita, ngunit hindi na ito tumatagot sa ating buhay? Hinihikayat tayo ngayon ng Panginoon nang bumalik sa Kanya, ang tunay na bukal ng buhay. Sa bawat banal na misa, hindi lamang tayo nakikinig sa Kanyang salita. Inaanya niya tayong buksan ang ating mga mata, tahinga at higit sa lahat, ang ating puso. Sapagkat ang taong bukas ang puso ay nakakakita ng Diyos kahit sa karaniwang araw, nakaririnig ng Kanyang tinig, kahit sa katahimikan, at nagsusumpong ng buhay kahit sa gitna ng mga pagsubok. Naway maging panalangin natin ngayong araw, Panginoon, huwag mong hayaang lumayo ang aming puso sa iyo. Ikaw lamang ang bukal ng aming buhay. Buksan mo ang aming mga mata upang makita kita, ang aming mga tainga upang marinig namin ikaw, at ang aming puso upang mahalin ka namin ng higit sa lahat. Amen.
Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain ito sa ating panalangin sa Ama at ating sambitin. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbumunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga hindi napapangsing ambisyon at pagkamakasarili, naway maging hadlang, hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihan nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan, at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng sarili ng Diyos, salita ng Diyos, ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang buti na iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilos ng mga alahalahanin ng mundong ito, bakos maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Humihihandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga ali ni Abel na lubha mong kinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, rin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispot ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang kalis ninisang esposo, kaisa ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga ininyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming